Ang manggagawang tagalinis ay bumulong malapit sa tainga ko na nanginginig ang boses. Sumilip ka sa opisina ng iyong asawa pagkatapos ng hating gabi. Pero gawin mo ng tahimik. Ang mga salita niya ay nanatiling nakalutang sa malamig na hangin ng walang taong pasilyo. Si Ruben ay 4 na taon nang nagtatrabaho sa amin at hindi kailanman nakialam sa hindi niya dapat pakialaman. Hindi kailanman. Kaya naman nanginginig ang kamay niya nang sabihin niya iyon sa akin. Kaya naman iniwasan niya ang tingin ko. Sumunod ako. Nang gabing iyon, bumaba ako ng hagdan ng walang sapatos. Huminto sa pintong gawa sa maitim na kahoy ng oak at hinawakan ko ang doorknob ng may sobrang ingat. Ang nakita ko sa kabilang banda ay nagpahina sa aking mga tuhod. Hindi yon ang inaasahan ko. Mas masahol pa. Mas masahol na talaga. Pero para maintindihan kung paano ako nakarating sa sandaling iyon, kailangan kong bumalik. Kailangan kong ikwento kung sino ako bago ang gabing iyon. Bago gumuho ang lahat. Ang pangalan ko ay Alfredo. 52 taong gulang ako, at sa nakalipas na 2 dekada ay itinayo ko ang akala ko'y perpektong buhay. Kami ni Elena ay nagkakilala sa universidad. Siya ay nag-aral ng administrasyon. Ako ng komersyal na inhinyero. Nag-ibigan kami gaya ng pag-ibig ng mga taong naniniwalang ligtas ang hinahara. Nagbakasal kami ng bata pa. Nagtayo kami ng negosyo sa pag-import at pamamahagi ng mga kagamitang pang-industriya. Nagsimula kami sa isang hiniram na garahe na may higit na pangarap kaysa kapital. Nagtatrabaho kami ng 18 oras bawat araw. Pinagsasalo namin ang bawat desisyon, bawat tagumpay, bawat pagkatalo, o iyon ang akala ko. Makalipas ang 20 taon, ay may sarili na kaming opisina sa sentro ng Maynila. Isang gusali na 3 palapag na may malalawak na bintana at sahig na kulay abo na marmol. 50 empleyado, kontrata sa mga pangunahing kumpanya sa bansa. Maluwang at maliwanag ang aming bahay. May 2 sasakyan sa garahe, bakasyon 1 beses sa 1 taon, hapunan tuwing linggo. Mukhang nasa lugar ang lahat. Gumagana ang lahat na parang perpektong makina na may langis. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang malabong pakiramdam, isang maliit na kawalan na tumataas ng tahimik na parang invisible na bitak sa matibay na pader. Si Elena ay laging maingat, maayos, pinangangasiwaan niya ang pananalapi ng negosyo nang may katumpakan na parang operasyon ng siruhano. Ako ang humahawak sa operasyon, negosasyon, pakikipag-ugnayan sa mga supplier. Siya ang namamahala sa mga numero, mga account, mga report. Blind kong pinagkakatiwalaan siya. Pantay-pantay kaming mga kasosyo, 50% bawat isa. Ganyan ang nilagdaan namin mula pa sa simula. Hindi ko kailanman tinanong kahit ano. Hindi ko kailanman sinuri ang ginagawa niya. Bakit naman? Asawa ko siya, kasama ko, ang taong natutulog sa tabi ko tuwing gabi, ang taong kasama kong nagtayo ng lahat mula sa wala. Pero sa nakalipas na 6 na buwan ay may nagbago. Wala namang dramatiko, wala akong maituro at sabihin. Ito ang problema. Mga maliliit na bagay lang. Mga detalye. Nagsimulang magtagal si Elena sa opisina. Umuwi siya ng 10:00 ng gabi. Minsan mas huli pa. Sabi niya maraming trabaho, pagsasara ng buwan, internal audit, bagong kontrata na nangangailangan ng espesyal na pansin. Tumango ako, pinainit ko ang hapunan niya. Tinanong ko kung kumusta ang araw niya. Sumagot siya ng isa-isang salita. Pagod na pagod, laging pagod. Tumigil kami sa pagkain ng magkasama. Tumigil sa pag-uusap gaya ng dati. Nagiging funksyonal na lang ang mga salita namin. Praktikal. Binayaran mo ba ang insurance? Dumating na ba ang order mula sa Cebu? Nakipag-usap ka ba sa accountant? Logistics lang lahat. Wala nang intimacy. Minsan-minsan ay sinubukan kong lumapit. Nagmungkahi akong lumabas para kumain sa labas. Mag-weekend getaway. Laging may dahilan siya. Laging may urgent. May hindi kayang hintayin. Nagsimula akong makaramdam na parang nangungupahan lang ako sa sarili kong buhay. May nakaupo sa espasyo, pero hindi talaga kasali sa mahahalagang bagay. Pagkatapos ay ang mga saradong pinto. Nagsimulang ikandado ni Elena ang kanyang opisina. Kahit sa araw, kapag dumadaan ako sa harap ng pinto niya, nakakandado ito. Naririnig ko ang boses niya sa loob. Nag-uusap sa telepono, mahahabang usapan, minsan tumatawa, minsan seryoso ang tono, halos parang may lihim. Kapag kumatok ako at pumasok, agad niyang pinuputol. Tinitingnan niya ako nang walang emosyon. May kailangan ka ba? Laging ganyang tanong, may kailangan ka ba? Na para bang isa lang akong empleyado, na kailangan ko ng permiso para makapasok sa sarili kong negosyo. Isang hapon ay kailangan ko ng isang dokumento. Lumang kontrata sa supplier mula sa Davao. Hiniling ko kay Maria, ang aming sekretarya,
Nahanapin ito sa file sa opisina ni Elena. Halos pumutla si Maria. Nawala ang kulay sa mukha niya. Sabi niya wala siyang susi. Hindi siya binigyan ni Elena ng access sa file na yon. Kailangan daw hintayin si Elena. May kakaiba sa tingin niya na nag-alala sa akin. 8 taon nang kasama namin si Maria. Mahusay siya, tahimik, laging tama. Pero nang araw na yon ay nakita ko ang takot sa mga mata niya. Tunay na takot. Hindi na ako nagpumilit. Hinintay ko si Elena. Pagdating niya, hiniling ko ang dokumento. Binigay niya ito ng walang salita. Walang paliwanag, walang dahilan. Nagsimula akong makapansin ng iba pa. Madalas na lumalabas ang kanyang kapatid na si Nicolas sa opisina. Si Nicolas ay hindi kailanman nagtrabaho sa amin. May sarili siyang negosyo. O iyon ang sinasabi niya. Hindi ko siya nagustuhan. May kakaiba sa kanya, may peking, may kalkulado, pero kapatid siya ni Elena. Tinitiis ko siya. Binabati ko ng pilit na magalang. Kamakailan ay halos araw-araw ko na siyang nakikita na lumalabas sa opisina ni Elena. Nagkukulong sila ng maraming oras. Kapag tinanong ko si Elena kung ano ang ginagawa nila, sabi niya tinutulungan siya ni Nicolas sa ilang legal na usapin, mga bagay sa buwis. Wala namang malaki, tumango ako, nagtitiwala, laging nagtitiwala. Isang gabi ay gabi na ako umuwi. Nasa hapunan ako kasama ng isang potensyal na kliyente. Natutulog na si Elena, akala ko. Dumaan ako sa study niya. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig ko ang boses niya. Nag-uusap sa telepono. Iba ang tono niya, magaan, halos masaya. May sinabi siya na nagpapatigil sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi siya nagsusuri ng kahit ano. Masyado siyang mapagkakatiwalaan. Tahimik, tapos may maikling tawa. Maginhawa, napakaginhawa. May sumaksak sa dibdib ko. Ako ang tinutukoy niya. Dahan-dahang itinulak ko ang pinto. Tumingala siya. Agad pinutol ang tawag. Anong ginagawa mo? Gising ka pa? Tanong ko. Trabaho, sagot niya. Laging trabaho. Isinara niya ang laptop. Pinatay ang ilaw. Dumaan sa tabi ko nang hindi tumitingin. Naiwan akong nakatayo sa walang laman na study na iyon. Nakaramdam na may nabasag na mahalaga. Pero hindi ko alam kung ano. Kakaiba ang mga sumunod na araw. Mas malayo si Elena, mas malamig. 3 beses lumitaw si Nicolas ng linggong iyon. Iniwasan ako ng tingin ni Maria. Si Ruben, ang tagalinis, ay nagsimulang tumingin sa akin nang may ekspresyong hindi ko maunawaan. Awa, siguro awa. Patuloy akong nagtatrabaho, tumutupad, nagpapanggap na maayos ang lahat. Pero sa loob ay may sumisigaw, may humihingi ng pansin, may nagsasabing buksan ang mata. At dumating ang gabing iyon, ang gabi kung saan nakapag-ipon ng tapang si Ruben para masira ang kanyang katahimikan. Biyernes iyon, halos 9:00 ng gabi. Walang tao sa opisina maliban kay Ruben na tinatapos ang paglilinis. Bumalik ako dahil nakalimutan ko ang ilang dokumentong kailangan suriin sa weekend. Umakyat ako ng hagdan. Tahimik ang gusali. Tanging ang tunog ng walis ni Ruben sa marmol na sahig ng ikalawang palapag ang naririnig. Binati ko siya ng tango. Sumagot siya ng bahagyang yumuko. Pumasok ako sa opisina ko. Hinanap ang mga papeles. Pauwi na sana ako nang marinig ko ang mga yabag sa likod ko. Lumilingon ako. Nakaupo si Ruben sa may pintuan. May labanan sa mukha niya. Mahigpit na mahigpit ang hawak niya sa hawakan ng walis na maputi na ang mga buko ng daliri. Maayos ka lang ba, Ruben? Tanong ko. Hindi agad sumagot. Tumingin sa pasilyo, tumingin sa likod, nilunok ang laway. Kuya Alfredo, sabi niya sa wakas. Halos bulong lang ang boses niya. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Pero natatakot po ako. Sobrang takot. Lumapit ako. Takot sa ano? Ipikit niya sandali ang mata. Pagbukas, may pinipigil na luha. 4 na taon na po akong nagtatrabaho dito. Lagi niyo po akong tinrato ng may respeto. Mabuti ang sweldo. Hindi niyo po ako pinaramdam na mababa. Kaya hindi ko na po kayang manahimik. Hindi na po ako mapakali sa konsensya ko. Hindi na po ako makatulog. Hindi na makabuhay. Mas mabilis ang tibok ng puso ko. Ano ba, Ruben? Sabihin mo. Muli siyang tumingin sa pasilyo. Lumapit pa. Binaba niya ang boses, hanggang sa naging nanginginig na bulong. Sumilip po kayo sa opisina ng asawa niyo pagkatapos ng hating gabi. Pero tahimik po. Huwag magbukas ng ilaw, huwag gumawa ng ingay. Tingnan niyo lang. Tingnan niyo kung ano ang naroon at maiintindihan niyo na. Maiintindihan niyo ang lahat. Parang bato ang tumama sa akin ng mga salita niya. Ano bang sinasabi mo? Ano bang naroon sa opisina? Umiling si Ruben. Hindi na po ako makapagsalita pa. Kapag po ako nadiskubre,
mawawala po ang lahat. Mawawala ang trabaho ko, mawawala ang kabuhayan ko. May pamilya po ako, may mga anak, pero karapat-dapat nyo pong malaman. Karapat-dapat nyo ang katotohanan. Pakiusap po, gawin nyo. Ngayong gabi, pagkatapos ng hating gabi, sinubukan kong pigilan siya. Sinubukan kong magtanong pa, pero tumalikod na siya. Mabilis siyang naglakad sa pasilyo. Hila ang cart ng paglilinis. Nawala siya sa hagdan. Naiwan akong mag-isa sa opisina ko na mabilis ang tibok ng puso at libu-libong tanong sa isip. Ano ang nakita ni Ruben? Bakit ganoon kalaki ang takot? Bakit ganoon kabilis? Tiningnan ko ang relo ko. 9:15 minuto. Halos 3 oras pa hanggang hating gabi. 3 oras na parang walang hanggan. Nagmaneho ako pauwi ng parang robot. Wala si Elena. May note siya sa ref. Hapunan kasama ang mga kliyente. Huli ako. Huwag mo akong hintayin. Perpektong sulat sa puting papel. Pinainit ko ang pagkain sa microwave. Hindi ko kinain. Umupo ako sa sala. Nakaon ang tea, pero walang tunog. Dumadaan ang mga imahe sa harap ko, pero hindi nakikita. Ang iniisip ko lang ay ang mga salita ni Ruben, ang takot niya, ang konsensya niya. Sa opisina na laging nakakandado. Sa mga buwan ng distansya, saradong pinto, pinuputol na usapan, iniwasang tingin, bandang 11:30 minuto ay nagdesisyon ako. Bumalik ako sa gusali. Walang tao sa kalye. Nagpark ako kalahating block ang layo. Pinatay ang makina. Naghintay. Natutulog ang lungsod sa paligid ko. Ilan lang ang may ilaw na bintana sa malalayong gusali. Tumingin ako sa relo kada 30 segundo. 11:40 minuto. 11:45 minuto. 11:50 minuto. Parang sugatan ang oras sa pagdaan. Mabawas ang paghinga ko. Pawis ang kamay ko. 12:05 ay lumabas ako ng sasakyan. Naglakad ba tungo sa gusali? Kinuha ang susi. Binuksan ang pangunahing pinto. Madilim ang lobby. Hindi ko binuksan ang ilaw. Kilala ko ang bawat sulok ng lugar na iyon. Kasama ko sa pagdatayo nito ang sarili kong kamay. Sarili kong pawis. Dahan-dahang umakyat sa hagdan. Bumirit ang bawat baitang sa bigat ko. Nakarating ako sa ikalawang palapag. Madilim ang pasilyo. Tanging mahinang liwanag mula sa kalye ang pumapasok sa bintana. Sa dulo ang opisina ni Elena. Sarado pa rin ang maitim na pintong kahoy. Lumapit ako. Walang ingay ang mga paa kung walang sapatos sa malamig na sahig. Huminto ako sa harap ng pinto. Huminga ng malalim, hinawakan ang kamay. Malamig na yelo ang doorknob. Hinawakan ko ng may sobrang ingat. Bumukas ang lock. Hindi nakakandado. Kakaiba na iyon. Laging nakakandado si Elena. Lagi. Dahan-dahang itinulak ko ang pinto. Bumulong ang bisagra. Pumasok ako. Madilim ang opisina, pero hindi lubos. Nakaon ang screen ng computer ni Elena. May multo-multong liwanag sa mesa. Lumapit ako. Hamog ang tibok ng puso ko sa tadyang. May mga papeles na nakakalat, maraming papeles, bank statement, transfer, legal na dokumento. Kinuha ko ang isa. Nahirapan ang mata ko sa dilim. Pagka-adjust, parang bumukas ang lupa sa ilalim ko. Bank statement iyon, sa account na hindi ko alam na pangalan ni Elena. Buwan ng galaw, malalaking deposito, $50,000, 70,000, 100,000. Transfer mula sa account ng negosyo. Mga transfer na hindi ko inaprubahan, hindi ko nakita, hindi ko alam na umiiral. Kinuha ko ang isa pang papel, isa pang statement, isa pang account na hindi ko alam, ngayon kay Nicolas. Pareho ang halaga, pareho ang petsa, lumalabas na pera mula sa negosyo namin. Sistematikong inililipat sa loob ng mga buwan, siguro mga taon na. Nagsimulang manginig ang binti ko. Umupo ako sa upuan ni Elena dahil hindi ko na kayang tumayo. Kinuha ko ang mga papeles, peking kontrata, bloated na invoice, hindi umiiral na supplier. Nandyan lahat, maingat na dokumento. Perpektong sistema ang ginawa ni na Elena at Nicolas. Inililipat ang pondo, itinago, inilipat sa iba't ibang account, at ako ang pumipirma sa lahat ng hindi sinusuri. Nagtitiwala ako, laging nagtiwala. Ako ang tanga na kapakipakinabang na nagtatrabaho, habang sila ay yumayaman sa likod ko. Pero hindi yon ang pinakamasama. Sa mesa ay may maliit na itim na digital recorder. May kumikislap na pulang ilaw. Naka-on ito. Bakit naka-on? Hinawakan ko ang play button. Narinig ko ang mga boses. Boses ni Elena, boses ni Nicolas. Kamakailang usapan, siguro kanina lang. Narinig ko at bawat salita ay parang saksak. Tanong ni Nicolas, magkano na ang naipon natin? Sagot ni Elena,
Halos $2 milyong na. Nakakalat sa 6 na account. Wala siyang hinala. Hindi siya naghihinala. Tawa ni Nicholas. Kamangha-mangha. 20 taon at hindi niya sinuri kahit isang papel. Elena, kaya ko siya pinakasalan. Matigas ang trabaho, mapagkakatiwalaan, maginhawa, pero hindi matalino, hindi kailanman. Para lang siyang asno na nagtatrabaho, habang tayo ay nabubuhay ng maayos. Mas malupit na tawa ngayon. Nicholas, magkano pa ang kulang para maisara lahat? Elena, 6 na buwan, pinakamarami. Ililipat natin ang natira. Ililikidete ang ilang asset at mawawala tayo. May iwan siya sa utang, sa problema, sa wala. Pinatay ko ang recording. Hindi ko na kayang makinig pa. Nasusuka ako, galit, sakit, napakalalim na sakit na hindi ko maiposisyon. Si Elena, asawa ko, ang kasama ko sa 20 taon, ang pinagkatiwalaan ko ng bulag, ginamit ako, minanipula ako, ninakaw niya hindi lang pera, ninakaw niya ang respeto ko, dignidad ko, mga taon ko. Tinawag niya akong asno. Sabi niya, para lang akong nagtatrabaho. Sabi niya maginhawa ako. Ang salitang maginhawa ay tumutunog sa ulo ko na parang sira na kampana. Nanginginig ang kamay ko na halos mabitawan ko ang mga papeles. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong pakikalmahan. Sinubukan kong mag-isip. May iba pa sa mesa. Isang folder na Manila. Binuksan ko. Sa loob ay mga legal na dokumento. Draft ng diborsyo. Natapos na. Halos handa na. Plano ni Elena na iwan ako. Plano niyang kunin ang kalahati ng lahat ayon sa orihinal na kontrata namin. Pero bago yon ay inilipat niya ang milyon-milyon. Milyon na hindi ko na maaring i-claim dahil technically mula sa legal na account ng negosyo. Plano niya lahat, bawat detalye, bawat galaw, habang natutulog ako sa tabi niya. Habang tinatanong ko kung kumusta ang araw niya, habang nagtitiwala ako. Tumayo ako. Halos hindi na makatayo ang binti ko. Lumabas ako ng opisina na natumba-tumba. Isinara ko ang pinto sa likod ko. Bumaba ako ng hagdan habang nakahawak sa rail. Lumabas ako ng gusali. Sinampal ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Nagsuka ako sa parking. Nagsuka hanggang wala ng laman sa loob. Kawalan na lang, trahedya na lang, guho na lang. Hindi ako umuwi ng gabing iyon. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang maging sa parehong espasyo kasama niya. Hindi ko kayang matulog sa parehong kama. Hindi ko kayang magpanggap na maayos pa rin ang lahat ng gumuho na ang buong mundo ko. Nagmaneho ako ng walang patutunguhan ng maraming oras. Walang tao sa kalye ng madaling araw. Nagbabago ang traffic light para sa wala. Natapos ako sa harap ng saradong park. Pinatay ko ang makina. Naiwan akong nakaupo roon na nakatingin kung paano unti-unting nagiging maruming kulay-abo ang dilim. Pinakamalungkot na pagsikat ng araw sa buhay ko. Kailan nagsimula ang lahat? Kailan ako naging hindi na importante? Kailan ako naging asno na kapakipakinabang na sinasabi ni Elena? Napakadali para sa kanya. Binisita ko ang bawat taon ng aming pagsasama. Naghahanap ng senyales, ng eksaktong sandali kung kailan niya ako pinili na ipagkanulo. Pero hindi ko nahanap. Siguro hindi niya ako minahal kahit kailan. Siguro sa simula ay tool lang ako. Isang taong nagtatrabaho ng husto. Pumipirma ng papeles ng hindi binabasa. Isang taong maginhawa. Patuloy na tumutunog ang salitang iyon. Maginhawa. Parang bagay ako. Parang wala akong damdamin. Parang walang halaga ang 20 taon ng buhay ko. Maraming beses na nag-vibrate ang cellphone. Mga mensahe mula kay Elena. Nasaan ka? Bakit hindi ka umuwi matulog? Tawagan mo ako. Binyura ko ang mga mensahe nang hindi sumasagot. Hindi pa ako handa harapin siya. Hindi pa. Una kong kailangang mag-isip. Kailangan ko ng plano. Dahil kung ano ang natutunan ko ng gabing iyon, ay laging may plano si Elena. Wala siyang iniiwan sa pagkakataon. Bawat galaw ay kinakalkula, bawat salita ay sinusukat. Habang ako ay naniniwala sa kawalang malay, siya ay naglalaro ng chess. At hindi ko man lang alam na nasa board ako. Pagkaumaga ng tuluyan, sinindihan ko ang sasakyan. Nagmaneho ako patungo sa maliit na kapehan sa labas ng syudad. Nag-order ako ng itim na kape na hindi ko ininom. Umupo ako sa mesa sa likuran. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-search ako sa internet ng mga abogado na espesyalista sa corporate fraud. Nakahanap ako ng isa na may magandang review. Tinawagan ko. Sumagot ang sekretarya. Humiling ako ng urgent na appointment. Binigyan ako ng slot sa hapon ding iyon. Tinanggap ko. Pagkatapos ay tinawagan ko ang aking bangko. Tinanong ko ang manager. Kilala ko siya mula pa dati. Humiling ako ng agarang meeting. Sabi niya hinihintay niya ako sa 1 oras.
Una akong pumunta sa bangko. Tinanggap ako ng manager sa pribadong opisina niya. Ipinakipaliwanag ko ang sitwasyon nang walang masyadong detalye na nakompromiso. Kailangan kong suriin ang lahat ng galaw ng account ng negosyo ko sa nakalipas na 3 taon. Kumunot ang noo niya. Maraming impormasyon niyan, Kuya Alfredo. May problema ba? Maaring mayroon. Sagot ko. Kailangan kong sigurado. Tumango siya. Binigyan niya ako ng pansamantalang digital access sa kumpletong record. Umalis ako roon na may tablet na puno ng impormasyon. Ginugol ko ang susunod na 4 na oras sa loob ng sasakyan ko na sinusuri ang bawat transaksyon, bawat transfer, bawat deposito. Ang natuklasan ko ay lampas sa pinakamasamang hinala ko. Hindi lang 2 milyon ang inilipat ni Elena. Halos 4 na milyong dolyar sa loob ng 5 taon. 4 na milyon na lumabas sa negosyo namin sa paraang napakahirap matuklasan kung hindi talaga hinanap. Maliit na halaga rito, bloated na invoice roon, ghost supplier, hindi umiiral na bonus, double na bayad na nasa papel lang. Ginawa niyang sining ang pagnanakaw at ako ang pumipirma sa lahat, bawat dokumento. 3:00 ng hapon ay dumating ako sa opisina ng abogado. Si Alvaro ang pangalan niya, mga 60 taong gulang. Seryoso ang tingin, diretso ang asal. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ipinakita ko ang mga papel na kinunan ko ng larawan sa opisina ni Elena. Ipinakita ko ang bank record. Ipinakita ko ang recording. Tahimik siyang nakinig. Minsan-minsan ay nagtitipa ng note. Pagkatapos kong magsalita, sumandal siya sa upuan, huminga ng dahan-dahan. Seryoso ito, Kuya Alfredo, napakaseryoso. Pinag-usapan natin ang pandaraya, pagnanakaw ng malaking halaga, posibleng money laundering. Ang asawa mo at hipag mo ay maaaring makaharap ng malalaking kriminal na kaso. Maaari ko bang mabawi ang ninakaw nila? Tanong ko. Pinagsama ni Alvaro ang mga kamay. Susubukan natin, pero mahaba at komplikado ang proseso. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa nila ilipat ang iba pang pera, bago pa sila mawala. Binigyan ko siya ng pahintulot na gawin ang lahat ng kinakailangan. Nilagdaan ko ang mga power of attorney, authorization. Agad na nagsimula si Alvaro. Tinawagan niya ang forensic accountant. Tinawagan ang private investigator. Bumuo siya ng team sa loob ng ilang oras. Sabi niya sa akin, huwag mo munang harapin ang asawa mo. Huwag kang magsabi kahit ano, magpakita kang normal. Kailangan natin ng oras para masikir ang mga account, i-freeze ang assets, buuin ang kaso, magpakita kang normal. Paano ako magiging normal? Pero tumango ako, naintindihan ko ang estratehiya. Kung mahahalata ni Elena, agad niyang ililipat ang pera, mawawala siya, iwan niya ako ng walang-wala. Kailangan kong magpanggap, kailangan kong magsinungaling, gaya ng ginawa niya sa loob ng maraming taon. Mapait ang ironya. Umuwi ako bandang 7:00 ng gabi. Nasa kusina si Elena, naghahanda ng salat. Tumingala siya nang pumasok ako. Kontroladong inis ang ekspresyon niya. Nasaan ka buong araw? Naka-off ang cellphone mo. Nagcancel ako ng meeting dahil kailangan ko ng pirma mo. Gumawa ako ng dahilan. Problema sa supplier. Nag-emergency trip ako sa Batangas. Walang signal sa daan. Pasensya na. Tinitigan niya ako. Naghahanap ng butas. Naghahanap ng kasinungalingan. Pero natuto ako sa pinakamahusay. Nanatiling walang emosyon ang mukha ko. Kalmado ang boses. Tinanggap niya. Ang paliwanag ko. Tahimik kaming naghapunan. Itinatulak ko ang pagkain sa plato nang hindi tinitikman. Palagi niyang tinitingnan ang cellphone. Ang rutinang tinanggap ko bilang normal sa loob ng mga buwan ay naging kadiri na sa akin ngayon. Kanino siya nakikipag-usap? Kay Nicolas. May iba pa bang kasabwat? Ilan ang nakakaalam na ako ang tanga sa kwento? Nilunok ko ang galit, nilunok ko ang sakit. Nagpatuloy sa pagkain ng mekanikal. Nang gabing iyon ay natulog kami sa parehong kama. Nakatalikod siya sa akin gaya ng dati. Ako ay nakatitig sa kisam sa dilim, nag-iisip, nagpaplano. Inuulit ang bawat detalye na sinabi sa akin ni Alvaro. Kailangan ng forensic accountant ng 3 araw para matapos ang buong analisis. Nagsisimula na ang private investigator sa pag-trace ng offshore account. Maghahanda si Alvaro ng civil demand at sabay na criminal charges. Pero kailangan natin ng physical evidence. Kailangan natin ang orihinal na dokumento mula sa opisina ni Elena. Kailangan natin ang recorder na iyon. Kinabukasan ay ganap akong normal. Maaga akong dumating sa opisina. Binati ko ang mga empleyado. Sinuri ko ang email, sumagot ng tawag. 1 oras pagkatapos ay dumating si Elena. Diretso sa opisina niya. Ikinandado ang pinto. Gaya ng dati.
Dumating si Nicolas bandang tanghali. Pumasok sa opisina ni Elena nang hindi kumatok. Halos 2 oras silang nagkukulong. Paglabas niya, binati niya ako ng peking ngiti na lagi niyang ginagamit. Kumusta, Alfredo? Maganda, sagot ko. Lahat ay kontrolado. Tumango siya, umalis habang humihuni. Dumaan si Maria sa opisina ko na may mga dokumento. Pinigilan ko siya. Maria, may itatanong ako sa iyo. Agad siyang pumutla. Nanginginig ang kamay niya. Binaba niya ang boses. Kuya Alfredo, ayaw ko po ng gulo. Pakiusap, huwag niyo po akong isali. Ang reaksyon niya ay nagpapatunay ng hinala ko. Alam niya ang lahat. Mahinahon, Maria, hindi kita isasali sa gulo. Isang bagay lang ang kailangan kong malaman. Gaano ka katagal nakakaalam ng nangyayari? Ipinikit niya ang mata. Tahimik na luha ang tumulo sa pisngi niya. 2 taon, bulong niya. 2 taon, Kuya Alfredo. Ayaw ko po. Pinilit niya po ako. Sinabi niyang kapag nagsalita ako, ay tatanggalin niya ako. Wala akong reference, sisirain niya ako. May 2 anak po ako sa kolehiyo. Hindi ko po kayang mawala ang trabahong ito. Pasensya na po, sobrang pasensya. Hinawakan ko ang balikat niya. Hindi kasalanan mo, Maria. Wala sa lahat ng ito ang kasalanan mo. Umiyak siya. Alam niyo na po ang lahat. Tumango ako. Alam ko na, pero kailangan ko ng tulong mo. Kailangan mong magpatuloy na maging normal. Huwag sabihin kay Elena kahit ano. Ipagpatuloy ang trabaho mo gaya ng dati. Kaya mo ba? Mabilis siyang tumango. Kahit ano po ang kailangan niyo. Kahit ano. Pakiusap lang po, huwag niyo akong tanggalin. Hindi kita tatanggalin, Maria. Sa kabaligtaran, pagkatapos nito ay makakatanggap ka ng pagkilala na nararapat sa iyo. Pangako ko. Nang hapon na iyon ay dumating si Ruben para sa shift niya sa paglilinis. Tinawag ko siya sa opisina ko. Isinara ko ang pinto. Pumasok siyang natatakot. Akala niya ay para tanggalin ako siya. Sigawan dahil nakialam siya sa hindi dapat. Pero ang ginawa ko ay hinawakan ko ang kamay niya. Salamat, Ruben. Salamat sa tapang na sabihin sa akin ang totoo. Salamat sa hindi pagtahimik. Nagsiya. Umiyak siya sa harap ko. Kuya Alfredo, marami po akong nakita. Sobrang dami. Narinig ko po silang nag-uusap. Nakita kong tumatawa sila sa inyo at nasasaktan po ako. Nasasaktan po sa puso dahil mabuti kayo sa akin palagi. Lagi niyo po akong tinrato bilang tao, hindi basura, pero natakot po ako. May pamilya po ako, may responsibilidad. Patawarin niyo po ako sa pagtagal. Wala kang dapat ipatawad, sabi ko. Tama ang ginawa mo. Pinunasan niya ang luha. Ano po ang mangyayari ngayon? Katarungan, sagot ko. Darating ang katarungan. Ang mga sumunod na araw ay parang dula. Ako ang gumanap bilang mapagkakatiwalaang asawa. Inosenteng kasosyo, lalaking walang hinala. Bawat umaga ay gumigising ako. Nag-almusal kasama si Elena. Tinatanong ang araw niya. Ngumingiti kapag kailangan. Tumatango kapag nagsasalita siya tungkol sa meeting at proyekto. Sa loob ay parang bulkang pinipigilan. Pero sa labas ay ganap na kalmado. Natutunan ko ang mahalagang bagay. Si Elena ay may kapangyarihan lang sa akin, habang nananatili akong walang alam. Ngayong alam ko na ang totoo, nagbago na ang timbang. Hindi pa lang niya napapansin. Walang humpay na nagtatrabaho si Alvaro. Natapos ng forensic accountant ang analisis sa 4 na araw imbis na 3. Devastating ang resulta. Eksaktong $4,200,000 ang inilipat nina Elena at Nicolas sa loob ng 5 taon. Gumawa sila ng network ng ghost company, account sa tax haven, cross-transfer na halos impossible i-trace ang pera, halos dahil magaling talaga ang accountant. Sinundan niya ang bawat sentimo, nadokumento ang bawat transaksyon, gumawa ng precise timeline, kumpletong financial autopsy. May natuklasan pa ang private investigator. Bumili sina Elena at Nicolas ng mga properties. Bahay sa beach sa Batangas, kondo sa Makati, 2 commercial space, lahat sa pangalan ng offshore company, lahat binayaran ng ninakaw na pera. May natuklasan din siya na nagpalamig ng dugo ko. Mga tiket ng eroplano. May biniling tiket sina Elena at Nicolas patungong Spain. Petsa ng alis, March 15. 6 na linggo na lang. Mawawala sila. Eksakto sa plano nila sa recording. 6 na buwan, sabi ni Elena. Sa huling countdown na tayo. Nagtawag si Alvaro ng urgent meeting sa opisina niya. Dumalo kami niya, ang forensic accountant, ang investigator at ako. Isinara ang pinto, inilatag ang mga dokumento sa mesa. Kumpleto na ang lahat, sabi ni Alvaro. Pwede na tayong umaksyon,
Pero kailangan mong maintindihan ito, Kuya Alfredo. Kapag sinimulan natin ito, walang balik. Makahaharap ng kriminal na kaso ang asawa mo. Gayon din ang hipag mo. Maaring makulong sila. Handa ka na ba rito? Tiningnan ko ang mga dokumento, ebidensya, numero. 4,200,000, 20 taon ng pagsasama. Asno na kapakipakinabang, maginhawa. Handa na ako, tanong ko. Handa na ako sa buong buhay ko para gawin ang tama. Simulan na. Tumango si Alvaro. Mag-file kami ng civil demand bukas ng umaga. Sabay na mag-file ng criminal complaint para sa pandaraya, malaking pagnanakaw at money laundering. Hihingin natin ang agarang freeze ng lahat ng kaugnay na account. Maglalabas ng order ang hukom ng restriction. Hindi na makagalaw sina Elena at Nicolas kahit isang sentimos. Pagkatapos ay darating ang mahirap na bahagi, investigasyon, interogasyon, paglilitis. Maaring tumagal ito ng mga taon. Mga taon. Inulit ko. Tumango si Alvaro ng seryoso. Mabagal ang hustisya, pero sa huli makakakuha tayo ng katarungan at pinakamahalaga, mababalik ang yaman mo. Lumabas ako sa meeting na may halo ng ginhawa at takot. Ginhawa dahil sa wakas ay may ginagawa ako. Takot dahil alam kong kapag sumabog ang lahat, ay magbabago magpakailanman ang buhay ko. Walang reconciliation. Walang balik. Galit sa akin si Elena. Galit ang pamilya niya. Siguro maraming tao na hindi alam ang totoo ay makikita ako bilang kontrabida. Ang malupit na asawa na nagpakulong sa asawa. Pero wala na akong pakialam. Ninakaw nila ako, hinya niya ako, ginamit nila ako at hindi yon pwedeng walang kaparusahan. Nang gabing iyon ay mas huli ako umuwi kaysa dati. Nasa sala si Elena na nanonood ng tea. Tumingala siya. Nasaan ka? Kasama ang abogado. Sagot ko, may problema sa kontrata. Wala namang malaki. Malulutas sa susunod na linggo. Half-truth iyon. Technically kasama ko nga ang abogado. Hindi kailangan niyang malaman ang detalye. Tinanggap niya nang walang tanong. Bumalik siya sa programa. Umakyat ako sa kwarto. Nag-shower, humiga. 1 oras pagkatapos ay umakyat siya. Sumilid sa kama nang walang salita. Pinatay ang ilaw. Sa dilim ay narinig ko ang pagbagal at paglalim ng paghinga niya. Natutulog siyang mahimbing, walang konsensya, walang pagsisisi. Habang ako ay ilang gabi nang hindi talaga nakakatulog. Nagtaka ko kung may nararamdaman ba siya para sa akin kahit minsan. Kung may totoong sandali sa 20 taon na ito, siguro noong una, siguro noong bata pa tayo at magkasamang lumalaban, siguro bago siya kurupin ng pera at kapangyarihan. O siguro wala talaga, siguro tul lang ako mula simula. Wala nang halaga ang sagot. Ang mahalaga ay isara ang kabanatang ito. Mabawi ang dignidad ko, magpatuloy. Sumunod na araw ay maulap. Mababang ulap na nagbabanta ng ulan. Maaga akong gumising. Nag-almusal mag-isa. Natutulog pa si Elena. Umalis ako bago siya magising. Diretso sa opisina. Nauna ako sa lahat. Nagkulong sa opisina ko. Sinuri ko ang email. Nagpanggap na normal. Bandang 9:00 ay dumating ang mga empleyado. Ngumiti ng kinakabahan si Maria sa pagbati. Alam niyang may darating. Hiniling ko sa kanya na magtiwala. Magtiis lang ng kaunti. Dumating si Elena 9:00 media. Dumaan sa harap ng opisina ko nang hindi tumingin, diretso sa kanya. Ikinandado. Gaya ng dati. 10:00 Queens ay nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Alvaro. Taps na. Na-file na ang demanda. Na-issue na ang court order. Sa loob ng 30 minuto ay darating ang abiso sa kanya. May tumalbog sa tiyan ko. 30 minuto. Kalahating oras bago magbago ang lahat. Huminga ako ng malalim. Inihanda ko ang isip ko. Kailangan ito. Makatarungan ito. Hindi na ako pwedeng umurong. 10:45 ay narinig ko ang galaw sa pasilyo. Malakas na boses, mabilis na yabag. Lumabas ako ng opisina. 2 court officer ang nasa harap ng pinto ni Elena. Isa pang tumutuktok ng paulit-ulit. Binuksan ni Elena. Inis ang mukha niya. Ano ito? Sino kayo? Inabot ng isa ang mga dokumento. Si Elena Santos ay may civil demand para sa pandaraya at criminal complaint para sa malaking pagnanakaw at money laundering. Ito ang opisyal na abiso. Mayroon din kaming court order para sa freeze ng account at restriction sa galaw. Nawala ang kulay sa mukha ni Elena. Kinuha ang papeles ng nanginginig ang kamay. Mabilis na binasa. Lumaki ang mata. Tumingala. Nakita ko sa pasilyo at sa sandaling iyon ay alam na niya. Alam na niya ang lahat. Mula sa gulat ay naging galit sa ilang segundo. Ikaw, sigaw niya.
Ikaw, Alfredo. Tumunog ang boses niya sa buong palapag. Lumabas ang mga empleyado mula sa opisina nila. Lahat nakatingin sa eksena. Hindi ako sumagot, tinitigan ko lang siya. Lumapit siya sa akin. Pinigilan siya ng mga officer. Kailangan mong pakikalmahan, ginang. Maaring lumala ang sitwasyon mo. Binalewala niya sila. Patuloy siyang sumisigaw sa akin. Paano mo nagawa ito? Paano mo nagawa sa akin ito? Matapos ang lahat ng pinagsamahan natin. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa iyo. Ang huling pangungusap na iyon ang nagpabigay sa akin ng reaksyon. Lumapit ako. Lahat ng ginawa mo para sa akin. Inulit ko. Mababa pero matatag ang boses ko. Ninakaw mo ang 4 na milyong dolyar mula sa negosyo natin. Gumawa ka ng ghost company. Bumili ka ng properties sa likod ko. Plano mong pumunta sa Spain na iwan mo ako sa utang at tinawag mo akong asno na kapakipakinabang. Sinabi mong para lang akong nagtatrabaho, na maginhawa ako. Iyon ang ginawa mo para sa akin, Elena. Tahimik na tahimik. Lahat ng empleyado ay nakatingin sa amin. Binuka ni Elena ang bibig, pero walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nakita ko siyang walang sagot, walang estratehiya, walang maskara, takot lang. Tunay na takot sa pagkakatuklas, takot sa harapin ang bunga. Humina ang isa sa officer. Si Ginang Santos ay may karapatan makipag-ugnayan sa abogado. Iminumungkahi kong gawin mo iyon. Binigyan ako ni Elena ng huling tingin na puno ng galit. Hindi ito matatapos ng ganito, bulong niya, pagsisisihan mo. Pagkatapos ay tumalikod siya, pumasok sa opisina niya, sinara ng malakas. Umalis ang mga officer. Unti-unting bumalik ang mga empleyado sa pwesto nila. Lumapit sa akin si Maria. Kumikinang ang mata niya. Magaling po, Kuya Alfredo, bulong niya. Magaling po. Lumitaw si Ruben mula sa hagdan. Narinig niya ang lahat. Tiningnan niya ako na may halong pagmamalaki. Tumango ako sa kanya. Tinugon niya. Bumalik ako sa opisina ko. Isinara ang pinto. Umupo. Nanginginig ang kamay ko. Kakaharap ko lang ng taong kasama ko sa 20 taon ng buhay. Ang taong isinumpa kong mahalin at protektahan at siya mismo ang isinumbong ko sa batas. Tama iyon. Pero masakit. Masakit na parang wala ng mas masakit. Kalahating oras pagkatapos, dumating si Nicolas sa gusali na parang bagyo. Umakyat siya ng hagdan ng 2 baitang-baitang. Pumasok sa opisina ni Elena nang hindi kumatok. Narinig ko ang mga muffled na sigawan sa dingding. Nag-aaway sila, magkakasala sa isa't isa siguro. Naghahanap ng labas na wala naman. Ipinaliwanag sa akin ni Alvaro ang lahat. Agad na epekto ang court order. Lahat ng kaugnay na account ay na-freeze. Hindi na makagalaw ng pera, hindi makapagbenta ng properties, hindi makatakas. Nakulong sila sa sarili nilang bitag. Lumabas si Nicolas makalipas ang 20 minuto. Pula ang mukha sa galit. Dumaan sa harap ng opisina ko. Tumigil, bumalik, binuksan ng todo ang pinto. Pumasok habang itinuturo ako. Putangina mo, sabi niya. Akala mo makakalusot ka. May koneksyon ako, may abogado ako. Ilulubog kita, sisirain kita. Agawin ko hanggang huling sentimo mo. Dahan-dahang tumayo ako. Tinitigan ko siya sa mata. 4 na milyong dolyar na ang kinuha mo sa akin, Nicolas. Ninakaw mo na ang mga taon ng buhay ko. Hinya mo na ako, pero tapos na. Ngayon ay haharapin mo ang bunga ng ginawa mo. Lumapit siya ng nakakatakot. Hindi ako umurong. Sa sandaling iyon ay pumasok ang 2 empleyado. Narinig nila ang sigawan. Kuya Alfredo, ayos lang po ba? Binigyan ako ni Nicolas ng huling tingin na puro galit. Hindi pa tapos ito, sabi niya. Pagkatapos ay lumabas siya ng malakas na pintig ng pinto na nanginginig ang dingding. Narinig ko ang yabag niya pababa ng hagdan. Malakas na pintig ng pangunahing pinto. Pagandar ng makina ng sasakyan niya. Ang tili ng gulong habang papalayo. Isinara ng mahina ng isa sa empleyado ang pinto ko. Sigurado po kayong ayos lang. Tumango ako. Ayos lang ako, salamat. Lumabas sila. Iniwan nila akong mag-isa kasama ang alingawngaw ng banta ni Nicolas na nananatili sa hangin. Nang hapon na iyon, umalis si Elena sa gusali. Nakita ko mula sa bintana ko na tumatawid siya sa parking patungo sa sasakyan niya. Matigas ang lakad, talunan. Sumakay siya, nanatiling nakaupo ng walang galaw ng ilang minuto. Pagkatapos ay umalis siya. Hindi na siya bumalik ng araw na iyon o kinabukasan. Tinawagan ako ni Alvaro ng gabing iyon. Nag-hire si Elena ng mga abogado. Mabubuti, mahal. Maglalaban sila. Susubukan nilang sirain ang ebidensya.
Sasabihin nilang imbento mo lang lahat dahil sa galit, dahil sa paghihiganti, na nagsisinungaling ka. Kailangan mong ihanda ang sarili mo sa digmaan. Kuya Alfredo, mahaba at marumi. Handa na ako, sagot ko. Nasa panig ko ang katotohanan. May ebidensya ako. May dokumento ako. Maglaban sila hanggat gusto nila. Humugot si Alvaro. Mabuti. Bukas ay preliminary hearing. Susuriin ng hukom ang freeze order. Hihingin ng mga abogado ni Elena na alisin ito. Magpapakita kami ng ebidensya para mapanatili. Dapat ikaw ay naroroon. Nandiyan ako. Pangako ko. Binaba ko ang tawag. Tiningnan ko ang paligid ng walang laman na bahay. Hindi na bumalik si Elena. Siguro na sa bahay ng nanay niya o sa hotel. Wala nang halaga. Hindi na ito ang bahay niya. Hindi na ito ang tahanan natin. Espasyo na lang na puno ng lason na alaala. Gaya ng inaasahan ni Alvaro ang hearing. Dumating si Elena kasama ang 3 abogado na naka-impeccable suit at leader portfolio. Nakita niya akong pumasok sa sala. Yelo at apoy sabay ang tingin niya. Konsentrado na galit. Umupo kami sa magkabilang panig. Pumasok ang hukom. Tumayo kaming lahat. Nagsimula ang paglalahad ng argumento. Una ang mga abogado ni Elena. Pininturahan nila ako bilang kontrabida, kontroladong asawa, lalaking gustong kunin ang lahat, gumagawa ng peking akusasyon para sirain ang asawa, nagmamanipula ng ebidensya, abuso sa hustisya. Sumagot si Alvaro gamit ang mga katotohanan. Ipinakita niya ang bank statement, transfer, dokumentong nilagdaan ni Elena, ghost company, nakatagong properties, ticket patungong Spain, ang recording. Nang marinig ng hukom ang boses ni Elena na tinawag akong asno na kapakipakinabang, sinabing para lang akong nagtatrabaho, nagbago ang ekspresyon niya. Tiningnan niya si Elena nang may halos hindi maitagong disapproval. Sinubukan ng mga abogado niya na sabihing ilegal ang recording. Kinuha ng walang pahintulot. Sumagot si Alvaro. Nasa opisina ng negosyo ang recorder. Shared property. Walang expectation of privacy. Admissible ang recording. Nag-isip ang hukom ng 15 minuto. Bumalik siya sa desisyon. Mananatili ang freeze order. Mananatiling nakablock ang mga account hanggang matapos ang kaso. Dagdag pa, ino-order ko ang kumpletong external audit ng negosyo. Inventory ng lahat ng asset. Pagbabawal sa pag-alis ng bansa para sa parehong akusado. Binagsak niya ang mazo. Taps na ang hearing. Tumayo si Elena na parang spring. Sumigaw sa hukom. Hindi ito makatarungan. Pang-abuso ito. Kasabwat ka sa kanya. Pinatahimik siya ng mga abogado. Mabilis na inilabas sa sala bago pa lumala. Lumabas ako kasunod ni Alvaro. Sa halway ng korte ay hinihintay ako ni Elena. Nagpalaya siya sa mga abogado. Lumapit sa akin. Maskara ng galit ang mukha niya. Lahat ng meron tayo ay ako ang nagtayo. Bulong niya. Ako ang namahala sa pera. Ako ang nagsara ng malalaking deal. Ikaw ay sumusunod lang ng utos. Trabaho ka lang na parang hayop ng walang iniisip. At ngayon ginagawa mo ito sa akin. Ipinagkanulo mo ako. Sinira mo ako. Matapos kong ibigay ang pinakamabuting taon ng buhay ko, tiningnan ko siya ng hindi kumukura. Ang pinakamabuting taon ng buhay mo ay binayaran ng trabaho ko, ng pagsisikap ko, ng tiwala ko, at sinayang mo yon sa pagnanakaw sa akin, paggamit sa akin, pagdawa sa akin kasama ng kapatid mo, pagtawag sa akin ng asno, pagtawag sa akin ng maginhawa. Napuno ng luha ang mata niya, pero hindi yon luha ng pagsisisi, luha ng walang lakas na galit. Galit ako sa iyo, bulong niya. Galit ako sa iyo, Alfredo. Sana hindi na lang kita nakilala. May nabasag sa loob ko. May bahagi pa rin na may pag-asa. Pag-asa na hindi niya alam. Siguro pag-asa na sasabihin niyang, pasensya na. O kahit isang saglit ng taong akala ko minahal. Pero wala, galit lang, lason lang. Ako rin sana hindi na lang kita nakilala, sagot ko. Nakasabsana ako ng 20 taon ng kasinungalingan. Tumalikod ako. Naglakad patungo sa labasan. Sinundan ako ni Alvaro. Sa likod ay narinig ko ang iyak ni Elena. Inaalayan siya ng mga abogado. Inilalayo. Lumabas kami ng korte sa maliwanag na araw ng tanghali. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ni Alvaro ang balikat ko. Magaling ka roon. Pinanatili mo ang kalmado. Pinanatili mo ang composure. Ngayon darating ang mahirap na bahagi. Formal investigation. Interogasyon. Kailangang mag-testify sina Maria at Ruben. Kailangan nilang sabihin ang nakita at narinig nila. Handa ba sila? Tumango ako. Nakausap ko na sila. Handa na sila. Handa na silang sabihin ang totoo. Kakaiba ang mga sumunod na araw. Nagpatuloy ang negosyo.
pero may halatang tensyon. Alam na ng lahat ang nangyari. May mga empleyadong bukas na sumusuporta sa akin. May iniwasan ang tingin ko. Siguro iniisip nila masyado akong matindi. Dapat sa pribado na lang naresolba. Nakakahiya ang paglalabas ng maruming labada sa publiko. Pero wala na akong pakialam. Wala akong ginawang mali. Ako ang biktima, hindi ang mananakit. Isang beses lang bumalik si Elena sa opisina para kunin ang personal na gamit. Dumating siya kasama ng mga abogado. Pumasok sa dating opisina niya. Lumabas makalipas ang 30 minuto na may kahon ng larawan at personal na bagay. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi nagsalita kahit kanino. Umalis lang. Dumating si Maria sa opisina ko ng hapon na iyon. Kuya Alfredo, may kailangan po akong sabihin. May hindi ko pa nasabi dati. Umupo ako ng tuwid. Ano iyon, Maria? Huminga siya ng malalim. Pinilit po ako ni Elena na mag-falsify ng dokumento. Baguhin ang petsa sa kontrata. Gumawa ng invoice ng supplier na wala naman. Ginagawa ko po dahil takot ako. Pero may pinanatili akong kopya ng lahat. Mga kopya na hindi niya alam na umiiral. Nasa bahay ko po, sa safe. Akala ko balang araw ay kakailanganin ko para protektahan ang sarili ko. Ipakita na sumusunod lang ako sa utos. Ibibigay mo ba sa akin? Tanong ko. Tumango siya. Ibibigay ko po. Lahat po ibibigay ko para magamit nyo kung paano nyo gusto. Nang gabing iyon ay dinala ni Maria ang 3 folder na puno ng dokumento. Peking invoice, binagong kontrata. Email kung saan nagbibigay ng tiyak na utos si Elena. Karagdagang ebidensya. Hindi na matatanggihan. Ibinigay ko kay Alvaro kinabukasan. Binasa niya nang lalong lumalaki ang mata. Ginto ito, Kuya Alfredo. Wala nang depensa rito. Hindi na nila masasabing walang alam. Hindi na nila masisisi ang iba. Dito ay malinaw na itim sa puti. Nilagdaan niya mismo. Mas mabilis ang takbo ng kaso kaysa inaasahan. Masigasig ang prosecution. Malinaw na corporate fraud. Maayos na dokumento. Matibay na ebidensya. Una nilang tinawag si Maria para mag-testify. Dumating siya sa korte na nanginginig. Sinamahan namin ni Alvaro. Binigyan namin siya ng lakas. Pinaalala na tama ang ginagawa niya, na ang pagsasabi ng totoo ang magpapalaya sa kanya. Pumasok siya sa sala. 3 oras siyang sumagot ng tanong. Paglabas ay pula ang mata, pero tuwid ang likod. Ginawa ko po, sabi niya. Sinabi ko po lahat. Bawat detalye, bawat utos na ibinigay niya. Bawat dokumentong pinilit niyang pekin. Niyakap ko siya. Salamat, Maria. Salamat sa tapang mo. Makalipas ang 2 araw ay nag-testify si Ruben. Dumating siya na naka-best dress, puting barong na plansado, maitim na pantalon, makintab na sapatos. Gusto niyang magmukhang seryoso. Gusto niyang seryosohin siya. Pumasok siyang kinakabahan, pero lumabas na kalmado. Sinabi niya sa akin pagkatapos na sinabi niya. Ipinaliwanag ko po sa kanila na ako ang naglilinis ng opisina tuwing gabi. Naririnig ko ang usapan dahil akala nila mag-isa lang ako. Na hindi napapansin ang mga tagalinis, na invisible kami sa mga importante. Pero naririnig ko po sila, nakita ko kung paano nila binibilang ang pera, kung paano sila tumatawa sa inyo, kung paano nila plano na iwan kayong walang-wala. At nasasaktan po ang loob ko, pero natakot po akong magsalita. Takot mawala ang trabaho, kabuhayan, hanggang hindi ko na po kinaya. Sinubukan ng mga abogado ni Elena na sirain ang kredibilidad nilang dalawa. Sabi nila galit si Maria, natanggal siya at naghahanap ng paghihiganti. Kasinungalingan, hindi natanggal si Maria. Nagtatrabaho pa rin siya. Sabi nila si Ruben ay simpleng tagalinis lang, walang pinag-aralan, walang kredibilidad. Siguro mali ang pagkakaintindi niya sa narinig. Pero mas malakas ang ebidensya kaysa argumento nila. Perpektong tumugma ang mga dokumentong ibinigay ni Maria sa bank record. Petsa, halaga. Parang puzzle na lahat ay nagkakasya. Kailangang mag-testify si Elena. Formal na tinawag siya, hindi niya maiwasan. Dumating siya sa korte na napapaligiran ng mga abogado. Naka-dark gray suit, seryoso, sinusubukang magmukhang profesional, respectable, pero ipinagkanulo siya ng body language. Tense ang balikat, nakakuyom ang panga, hindi mapakali ang kamay. Pumasok siya sa sala. 4 na oras siyang ininteroga. Paglabas ay nawala na ang kontrol niya. Mukhang wasak, talo. Agad siyang napaligiran ng mga abogado. Inilabas siya sa side exit. Iniiwasan ng media na nagsimulang sumunod sa kaso. Tinawagan ako ni Alvaro ng gabing iyon. Nagkamali ang testimonya ni Elena para sa depensa nila. Maraming beses siyang nagkontradiksyon. Nagsinungaling siya sa mga bagay na mapapatunayan namin ng dokumento.
Sabi niya hindi niya kilala ang offshore company. Pagkatapos ay inamin na kilala niya, pero legitimate investment daw. Pagkatapos ay binago na naman ang kwento. Dinurog siya ng prosekutor. Pinakita kung ano talaga siya. Sinungaling, magnanakaw. Kinabukasan ay mas masahol ang testimonya ni Nicolas. Sinubukan niyang sisihin si Elena sa lahat. Sabi niya sumusunod lang siya sa utos ng kapatid. Siya ang utak ng lahat. Siya rin ay biktima, duwag hanggang sa huli. Nag-file ang prosecution ng formal charges, aggravated fraud, malaking pagnanakaw, money laundering, falsification of documents. Maaring umabot sa 20 taon ang sentensya kay Elena. 15 taon kay Nicolas. Sinubukan ng mga abogado nila na mag-negotiate. Nag-alok na ibalik ang pera kapalit ng mas mababang sentensya. Pero hindi interesado ang prosecution. Gusto nilang maging halimbawa, ipakita na may bunga ang corporate fraud, na walang nasa itaas ng batas, kahit na mga respetadong negosyante. Samantala, natapos ang external audit. Eksakto ang natuklasan ng mga auditor sa inaasahan natin. $4,200,000 na inilipat. Properties na binili gamit ang corporate funds. Ghost company na ginawa lang para ilipat ang pera. Devastating ang report. 150 pahina na maingat na dokumentong ebidensya. Bawat transaksyon na na-trace. Bawat account na na-expose. Walang maitatago. Walang paraan para itanggi ang hindi maitatanggi. Nagsimula ang trial makalipas ang 3 buwan mula sa unang demanda. Public ito, puno ang sala. Mga journalist, curious, empleyado ng negosyo na gustong makita ang katapusan ng kwento. Magkasama sina Elena at Nicolas sa defense table. Hindi na sila nag-uusap, hindi na nagtinginan. Ang takot at sala ay naghiwalay sa kanila. Bawat isa ay sinusubukang iligtas ang sarili. Walang katapatan, walang dangal, eksakto kung paano nila ako trinato. Maganda ang paglalahad ng prosecutor, ipinakita ang ebidensya chronologically. Ipinakita kung paano nagsimula sa maliit na halaga. Invoice na bloated ng $100. Pagkatapos ay lumaki sa 1,000, 10,000, 100,000, hanggang naging milyon. Ipinakita ang recording kung saan tinawag ako ni Elena na asno na kapakipakinabang. Sinabing para lang akong nagtatrabaho. Nag-react ang sala. May bulungan ng disapproval. Kailangang hingin ng hukom ang katahimikan. Yumuko si Elena. Hindi makatingin kahit kanino. Nagparede ang mga testigo. Ikwinento ni Maria ang kanyang kwento. Gayon din si Ruben. Mga empleyado na nakapansin ng irregularidad, pero hindi naglakas loob magsalita. Ipinaliwanag ng forensic accountant ang buong eskema. Kung paano gumana, kung paano itinago ang pera, kung paano nila plano na mawala. Sinubukan ng mga abogado ni Elena na mag-cross-examine, maghanap ng butas, wala silang nahanap. Matibay ang katotohanan. Hindi nababasag sa pressure. Dumating ang turn ko para mag-testify. Umakyat ako sa witness stand, inilagay ang kamay sa Biblia, nanumpa na magsasalita ng totoo. Ginabayan ako ng prosekutor sa aking kwento. Paano ko nakilala si Elena? Paano namin itinayo ang negosyo? Paano ko siya pinagkatiwalaan ng lubos? Paano ko natuklasan ang pagtataksil? Nagsalita ako ng kalmado, malinaw, walang drama, mga katotohanan lang, totoo lang. Sinubukan ng mga abogado ni Elena na sirain ako. Hindi ba't ikaw rin ay nakinabang sa ninakaw na pera? Hindi, sagot ko, hindi yon dumating sa kamay ko. Hindi ba't alam mo ang nangyayari at pinabayaan mo lang? Hindi ko alam hanggang gabing iyon. Hindi ba't ginagawa mo ito dahil sa paghihiganti? Hindi, ginagawa ko ito para sa katarungan. May pagkakaiba. 2 oras ang cross-examination. Wala silang naabot. Nanatiling consistent, tapat, walang kontradiksyon ang kwento ko. Pagbaba ko mula sa stand, nakita ko si Elena. Sandali kaming nagkatinginan. May nakita ako sa mata niya na hindi ko inaasahan. Hindi galit, hindi puot, pagpapakumbaba. Alam niyang natalo na siya. Alam niyang tapos na ang buhay niya gaya ng kilala niya. Inalis niya ang tingin, yumuko, tapos na. Isang buong araw ang final arguments. Ibinuod ng prosekutor ang kaso. Ipinakita sina Elena at Nicolas bilang magnanakaw, malilinlang, mga taong sumira sa tiwala, sumira sa buhay, nararapat sa buong bigat ng batas. Sinubukan ng defense attorneys na magdulot ng awa. Nag-usap tungkol sa pamilya, pagkakamali, pangalawang pagkakataon. Pero walang laman ang mga salita laban sa bundok ng ebidensya. 3 araw na deliberasyon ng jury. 3 walang katapusang araw kung saan hindi ako makatulog. Naglalakad ako sa walang laman kong bahay na nagtatanong kung ano ang susunod. Mananalo ba kami? Matatalo? Sulit ba ang sakit na ito?
Tinatawagan ako ni Alvaro tuwing gabi. Pinapanatili akong updated, binibigyan ng lakas. Sa ika-4 na araw ay dumating ang mensahe. May verdict na ang jury. Bumalik kami sa sala. Nandoon na sina Elena at Nicolas, maputla, takot. Pumasok ang hukom. Tumayo kaming lahat. Umupo siya. Tinawag ang foreperson ng jury. Matandang lalaki na seryoso ang mukha. May verdict na ba kayo? Your Honor. Ano ang hatol ninyo sa akusado sa kasong aggravated fraud? Guilty. Sa kasong malaking pagnanakaw? Guilty. Sa kasong money laundering? Guilty. Sa kasong falsification of documents? Guilty. Umiyak si Elena. Sumigaw ang nanay niya mula sa bench. Ipinikit ni Nicolas ang mata. Talo na. Binagsak ng hukom ang mazo. Order. Katahimikan sa sala. Binasa niya ang formal verdict. Guilty sa lahat ng kaso. Ang sentensya ay ibababa sa loob ng 2 linggo. Lumapit ang mga bailiff. Inilagay ang posas kina Elena at Nicolas. Inilabas sila sa sala. Hinanap ako ni Elena ng tingin sa huling pagkakataon. Sa sandaling iyon ay wala ng galit. Lungkot na lang, pagsisisi dahil nadiskubre, hindi dahil sa ginawa, kundi sa bunga. Ang 2 linggo, hanggang sa sentencing ay parang libing. Mabilis na kumalat ang balita ng verdict. Sakop ng media ang kaso. Respetadong negosyante na hinatulan dahil mandaya sa asawa. Sensational ang mga headline. May nagpinta sa akin bilang bayani. May bilang kontrabida na naghihiganti. Sinubukan kong balewalain. Manatiling nakafocus sa pagbuo muli ng natira sa buhay ko. Patuloy ang negosyo. Nanatiling tapat ang mga empleyado. Alam nila ang totoo. Alam nilang ako ang biktima. Pansamantala, si Maria ang humawak sa administrative function na dati ay kay Elena. Natuklasan naming sobrang capable siya. Kailangan lang ng pagkakataon. Patuloy si Ruben sa paglilinis tuwing gabi. Pero iba na ang lakad niya. Mataas ang ulo, walang takot. Minsan-minsan ay hinahanap niya ako para magkwentuhan. Tungkol sa pamilya niya, sa mga anak. Paulit-ulit niyang pinasasalamatan ako na hindi ko siya tinanggal, na pinakinggan ko siya, na binigyan ko ng halaga ang mga salita niya. Sinabi ko sa kanya na ako ang dapat magpasalamat. Kung wala ang tapang niya, hindi ko matutuklasan ang totoo, hindi ako makakilos. Iniligtas niya ako sa karagdagang taon ng kasinungalingan, sa mas malaking pagkalugi. Sinubukan akong tawagan ng nanay ni Elena, nag-iwan ng mensahe, email, humihingi ng awa, humihingi na bawiin ang kaso. Sabi niya nagkamali lang si Elena, nararapat siyang mapatawad, dapat manatiling buo ang pamilya. Binura ko ang lahat ng hindi sumasagot. Wala nang pag-usapan. Hindi nagkamali si Elena. Libu-libong malay na desisyon ang ginawa niya sa loob ng 5 taon. Naglano, nag-eksekute, tumawa sa akin. Hindi yon pagkakamali. Sinadya na pagtataksil at may bunga ang pagtataksil. Inihanda ko ni Alvaro para sa sentencing hearing. Makikinig ang hukom sa victim impact statement. Pwede kang magsalita kung gusto mo. Pwede mong sabihin sa hukom kung paano ka naapektuhan nito. Kung paano nagbago ang buhay mo. Hindi obligado, pero maaring makaimpluwensya sa sentensya. Gusto mo ba? Nag-isip ako ng mabuti. Gusto ko bang tumayo sa harap ni Elena sa huling pagkakataon? Gusto ko bang sabihin sa mundo kung ano ang nararamdaman ko? Nagdesisyon akong, kailangan kong tapusin ng tuluyan ang kabanatang ito. Kailangan kong mailabas ang lahat ng pinipigilan ko. Isinulat ko ang aking statement ng gabing iyon. Mga salitang direktang mula sa nasirang puso. Sa araw ng sentencing, puno ulit ang sala. Dumating si Elena na may posas. Simple ang damit, walang make-up. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Binago ng bigat ng sala at takot ang mukha niya. Dumating si Nicolas ng hiwalay, may posas din, wasak din. Umupo sila ng hindi nagtinginan. Pumasok ang hukom. Nagsimula ang procedure. Una ang prosecutor. Nagrekomenda ng malupit na sentensya. Ang mga krimeng ito ay hindi lang sa direktang biktima, kundi sa buong negosyo, sa mga empleyadong nagtiwala sa integridad ng leader, sa supplier, sa kliyente, nararapat sa pinakamataas na parusa na pinapayagan ng batas. Pagkatapos ay nagsalita ang defense lawyers, humingi ng awa, nag-usap tungkol sa nasirang pamilya, first-time offender, tunay na pagsisisi, pero walang laman ang argumento lalo na ng tanungin direkta ng hukom. Ibinalik ba ng inyong kliyente ang ninakaw na pera? Nagkamot ang mga abogado. Hindi po, Your Honor, wala po silang access sa account. Tumango ang hukom ng matigas ang mukha. Kung ganoon ay wala akong nakikitang tunay na pagsisisi. Pagsisisi lang dahil nadiskubre. Pagkatapos ay ang turn ko. Tinawag ako sa harap, naglakad ako patungo sa podyum. Huminga ng malalim, tiningnan ang hukom,
tiningnan si Elena. Sinimulan kong basahin ang statement ko. Your Honor, sa loob ng 20 taon, ay akala ko ay nagtatayo ako ng buhay kasama ang aking asawa. Akala ko kami ay kasosyo, magkasama, pantay. Nagtrabaho ako ng 18 oras bawat araw. Isinakripisyo ko ang oras, kalusugan, oportunidad. Lahat para sa akala kong ibinahaging hinaharap natin. Ang matuklasan na habang ibinibigay ko ang lahat, ninanakawan niya ako ay nakakabagabag. Pero ang tunay na sumira sa akin ay hindi ang pera, kundi ang paghihiya. Bahagyang nabasag ang boses ko. Nagpatuloy ako. Narinig ko sa recording kung paano niya ako tinawag na asno na kapakipakinabang. Sinabing para lang akong nagtatrabaho, na maginhawa ako. 20 taon na binawasan sa ganoon. Maginhawa, hindi asawa, hindi kasama, maginhawa na parang bagay, parang tuol. Hindi lang pera ang ninakaw niya ang dignidad ko, tiwala ko sa tao, kakayahang maniwala sa pag-ibig. May mga peklat na hindi kayang pagalingin ng kahit anong sentensya. Pero kailangan ko ng katarungan. Kailangan kong makilala ng batas na mali ang ginawa niya, na walang sinumang nararapat gamitin ng ganoon, na sagrado ang tiwala at may bunga ang pagsira nito. Tinapos ko ang statement ko. Bumalik ako sa upuan ko. Katahimikan ang buong sala. Nagdala ang hukom. Pagkatapos ay humarap siya kay Elena. May gusto ka bang sabihin bago ko ibaba ang sentensya? Tumayo si Elena na nanginginig. Halos hindi marinig ang boses niya. Pasensya na po. Sobrang pasensya na po. Hindi ko na alam kung ano pa ang masasabi. Nagkamali po ako ng malaki. Nasaktan ko po ang taong pinaka hindi nararapat masaktan. Kung mababalik ko ang oras, gagawin ko po. Pero hindi ko kaya. Pagsisisi lang po ang mayaalay ko. Matagal niyang tiningnan si Elena. Ginang Santos, kalkulado, sistematiko, matagal ang inyong ginawa. Hindi ito isang saglit na pagkakamali. Ito ay kampanya ng panlilinlang at pagnanakaw. Ang pagsisisi pagkatapos madiskubre ay hindi nakakabawas sa bigat ng krimen. Humarap siya kay Nicolas. At ikaw, Nicolas, tumayo. Sinubukan niyang magbato ng sala. Sabi niya tinulungan lang niya ang kapatid. Hindi niya alam na ganoon kalala. Itinaas ng hukom ang kamay. Sapat na. Ang dating testimonya mo ay nagkokontradiksyon sa iyo. Aktibong kasabwat ka. Direkta kang nakinabang. Huwag mong itanggi ang kasalanan mo ngayon. Umupo si Nicolas na talo. Tiningnan ng hukom ang mga dokumento. Sinuri ang batas. Sa wakas ay nagsalita siya. Si Elena Santos ay hinatulan ng 14 na taon sa kulungan nang walang posibilidad ng parol sa unang 7 taon. Dagdag pa, ino-order ko ang buong restitution ng $4,200,000 na ninakaw kasama ang interest at punitive damages. Lahat ng properties niya ay i-embargo at ibebenta para masakop ang utang na ito. Nag-collapse si Elena. Napuno ng iyak niya ang sala. Patuloy ang hukom ng walang awa. Si Nicolas Santos ay hinatulan ng 11 taon sa kulungan nang walang posibilidad ng parol sa unang 5 taon. Parehong order ng restitution. Parehong konsekwensya sa ari-arian. Binagsak niya ang mazo. Sentensya na. Tinulungan ng mga bailiff si Elena na tumayo. Inilabas siya sa sala. Dumaan siya sa tabi ko nang hindi tumingin. Sumunod si Nicolas na iniiwasan din ang tingin ko. Nawala sila sa likod na pinto patungo sa selda. Patungo sa mga taon ng pagkakakulong. Lumabas ako ng korte na may kakaibang pakiramdam. Hindi saya, hindi kasiyahan, closure lang, katarungan, pagpapatunay na tama ang ginawa ko. Nasulit ang ipagdanggol ang dignidad ko. Naghintay si Alvaro sa labas, hinampas ang likod ko. Taps na. Pwede ka nang magsimulang gumaling. Pwede mong buuin muli ang buhay mo. Tumango ako. Sa wakas pwede na. Ang mga sumunod na buwan ay pagbabangon. Na-embargo at naibenta sa public auction ang mga properties ni na Elena at Nicolas. Ang nabalik na pera ay nadeposito sa account ng negosyo. Hindi lahat ang nabalik. May legal fees, interest losses, collateral damage, pero sapat na. Sapat para i-stabilize ang negosyo, magbigay ng bonus sa tapat na empleyado. Para magpatuloy, itinaas ko si Maria bilang administrative director. Nararapat sa kanya. Ipinakita niya ang integridad ng mas madaling manahimik. Inirisk niya ang trabaho para gawin ang tama. Binigyan ko siya ng malaking raise. Binigyan ko siya ng profit share. Umiyak siya nang mabigyan ko siya ng balita. Salamat, Kuya Alfredo. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Hindi, salamat sa iyo, Maria, sa tapang mo, sa katapatan mo, sa pagpapaalala na may mabubuting tao pa rin sa mundo. Si Ruben ay nakatanggap din ng pagkilala. Nag-alok ako sa kanya ng mas magandang posisyon. Maintenance supervisor, triple ang sweldo,
may benefits. Una ay hindi siya naniwala. Akala niya biro. Pagkaunawa na totoo, umiyak siya. Kuya Alfredo, tama lang po ang ginawa ko. Hindi ko po ito nararapat. Nararapat mo, Ruben, may tapang kang wala sa marami. Sinira mo ang katahimikan ng mapanganib ito. Iniligtas mo ang buhay ko. Nararapat iyan at higit pa. Kakaiba ang katahimikan ng buhay nang wala si Elena. Mahirap ang unang mga buwan. Gumising sa walang laman na kama, almusal mag-isa, umuwi sa tahimik na bahay. Pero unti-unti, ang katahimikan ay hindi na masakit. Naging kapayapaan na, espasyo para mag-isip, muling matuklasan ang sarili. Maalala kung sino ako bago naging asno na kapakipakinabang na nagtatrabaho ng walang tanong. Nagsimula akong gumawa ng mga bagay na matagal ko nang iniwan. Bumalik sa GYM, nagbasa ulit ng libro. Naglakad sa hapon, maliliit na bagay na nagbabalik ng pagkatao ko. Napansin iyon ng mga empleyado. Mas maganda na raw ang hitsura ni Kuya Alfredo. Mas bata, mas magaan. Tama sila. Nawala ako ng 10 kilo. Nawala ang bags. Mas madalas akong ngumiti. Hindi pa buong saya, pero simula na ng isang bagay na katulad nito. Nag-organisa si Maria ng lunch kasama ang buong staff. Impormal na selebrasyon. Gusto nilang ipakita ang suporta, ang pagkakaisa. Emosyonal. Mga empleyadong matagal ng kasama ko ay lumapit para makipag-shake hands. Sabihing lagi silang naniniwala sa akin. Alam nila mabuting tao ako. Nararapat ako sa katarungan. Nagbigay si Ruben ng maikling speech. Sinabi niya kung paano ko siya tinrato ng may respeto. Hindi ko siya pinaramdam na mababa dahil tagalinis lang siya. Na iyon ang nagbigay sa kanya ng tapang para magsalita nang makita niya ang kawalan ng hustisya. Tinuro sa akin ni Kuya Alfredo na ang dignidad ay hindi nakadepende sa posisyon. Nakadepende sa kung paano natin trinato ang iba. At lagi niyang tinrato ang lahat ng may dignidad. Kaya nang makita ko siyang nahihirapan, hindi ko kinaya ang manahimik. Dahil ang mabubuting tao ay nararapat maprotektahan. Nagbalakpakan ang lahat. Tumayo ako, niyakap si Ruben. Ang lalaking ito ang nagligtas sa akin. Hindi ko malilimutan. Mula nang lumago ulit ang negosyo. Walang patuloy na pagkawala ng pera. May kapital na para mamuhunan, para lumawak. Nagbukas kami ng bagong branch. Naghire ng karagdagang tao. Bumalik ang mga kliyenteng lumayo noong iskandalo. Pinahahalagahan nila ang transparency. Ang katapatan kung paano namin hinandle ang krisis. Wala kaming itinago. Inamin ang fraud. Ipinakita naming legal na naresolba. Na seryoso at mapagkakatiwalaan ang negosyo. Dumating ulit ang mga kontrata. Isang hapon ay may sulat akong natanggap. Galing sa kulungan kung saan nakakulong si Elena. Kilala ko ang sulat sa sobre. Nagdalawang isip ako kung bubuksan. Naisip kong itapon ng hindi binabasa. Pero nanalo ang kuryosidad. Binuksan ko. Sa loob ay 3 pahina na sulat kamay. Nagsimula sa paumanhin, Alfredo. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano. Alam kong hindi mapapatawad ang ginawa ko. Pero kailangan mong malaman na nagsisisi ako. Talagang nagsisisi ako. Dito sa loob ay may oras akong mag-isip. Makita ang lahat ng sinira ko. Hindi lang kita nasaktan. Sinira ko rin ang sarili ko. Sinira ko ang buhay ko dahil sa kasakiman, sa katangahan. Ipinagkatuloy niya kung paano siya nakarating doon. Paano nagsimula sa maliit na halaga. Paano niya naisip na karapat-dapat siya ng higit, na nagtatrabaho din siya ng husto, na hindi mo mapapansin. Paano siya hinikayat ni Nicolas, kinumbinsi na madali. Seth, paano lumaki ang kasinungalingan hanggang sinupok siya. Tinapos niya sa paghingi ng tawad. Hindi ko inaasahan na mapatawad mo ako. Hindi ko inaasahan na sumagot ka. Kailangan ko lang sabihin na naiintindihan ko ang pinsalang ginawa ko. Na kung mababalik ko ang lahat, gagawin ko, na mabuting asawa ka. Mabuting tao at hindi mo nararapat ang ginawa ko sa iyo. Nagsisisi ako, Alfredo, buong puso ko. Binasa ko ang sulat ng 3 beses. Naghanap ako ng emosyon sa loob ko. Naghanap ng bakas ng pag-ibig na minsan ay nararamdaman ko para sa kanya. Wala akong nahanap, indiferensya lang. Darating siguro ang pagpapatawad, pero hindi pa. Hindi habang sariwa pa ang sugat. Inilagay ko ang sulat sa drawer. Hindi ko sinagot. Wala nang masasabi. Kailangan niyang isulat iyon para sa sariling kapayapaan. Hindi ko kailangang sumagot para sa akin. Lumipas ang 6 na buwan pa. Naging comfortable, predictable sa magandang paraan ang rutina. Lumalago ang negosyo, lumalago ako. Nagsimula akong lumabas paminsan-minsan. Hapunan kasama ang mga kaibigan. Social events, wala pang seryoso, reconnect lang sa mundo. Isang gabi, sa business dinner,
Nakilala ko si Diana, independent accountant, 48 taong gulang. Divorced din. Nag-usap kami buong gabi. Natuklasan namin ang mga karaniwang interes, katulad na kwento ng pagtataksil at pagbangon. Nagpalitan kami ng number. Nagsimulang mag-text. Wala pang romansa, pagkakaibigan lang. Pero may isang bagay doon, posibilidad, potensyal na hinaharap. Hindi ako magmamadali. Natutunan ko ang leksyon. Dahan-dahang binubuo ang tiwala sa pamamagitan ng aksyon, oras, pagiging consistent. Naintindihan yon ni Diana. Nasaktan din siya. Muling itinayo ang buhay mula sa simula. Dahan-dahan ang lahat, paminsan-minsang kape, lakad sa park, malalim na usapan tungkol sa buhay, pagkakamali, pangalawang pagkakataon. Nakakapresko na makasama ang taong nakakaunawa ng sakit ng hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Isang taon pagkatapos ng verdict, nag-organisa ako ng special meeting sa negosyo. Tinawag ko ang lahat ng empleyado. Naghanda ako ng mahalagang anunsyo. Pagkatapos nilang magtipon, kinuha ko ang mikropono. Gusto kong pasalamatan kayo sa tapat ninyong suporta sa pinakamahirap na taon ng buhay ko. Marami sa inyo ang maaring umalis, maghanap ng trabaho sa walang iskandalo, walang drama, pero nanatili kayo. Nagtiwala kayo sa akin, nagtrabaho ng husto at dahil sa inyo, hindi lang nakaligtas ang negosyong ito, lumago pa. Ngayon gusto kong ibahagi ang pagunlad na iyon. Sa taong ito ay magbibigay kami ng bonus na katumbas ng 15% ng taunang sweldo ng bawat empleyado. Dagdag pa, ipapatupad namin ang profit sharing program. Mula ngayon, lahat tayo ay kasosyo sa tagumpay ng negosyong ito. Una ay hindi naniniwala, pagkatapos ay luha, palakpak, yakap. Lumapit si Maria na umiiyak. Kuya Alfredo, sobra naman po ito. Hindi niyo po kailangang gawin ito. Kailangan ko, Maria. Iniligtas ninyo ako. Naniniwala kayo sa akin ng maraming nagdududa. Ito ay maliit na paraan lang ng pasasalamat. Nasa likuran si Ruben. Nang magkatinginan kami, itinaas niya ang thumb. Ngumiti ang mapagpakumbabang lalaking iyon na nagkaroon ng tapang para masira ang katahimikan. Nagrisk ng lahat para gawin ang tama. Nararapat sa kanya ito at higit pa. Nang gabing iyon ay umuwi ako na may pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Kasiyahan. Hindi dahil nasolusyonan ko na ang lahat, hindi dahil nawala na ang sakit ng tuluyan, kundi dahil nabalik ko ang mahalaga, ang dignidad ko, ang pagrespeto sa sarili, ang kakayahang tumingin sa salamin ng walang kahihiyan, walang tanong, walang duda. Naharap ko ang pagtataksil, hinanap ko ang katarungan, binuo ko ulit ang buhay ko at ginawa ko nang hindi nawawala ang pagkatao ko. Hindi naging mapait, hindi pinahintulutan ang galit na lamunin ako. Tinawagan ako ni Diana ng gabing iyon. Tinanong kung kumusta ang araw. Sinabi ko sa kanya ang anunsyo, ang reaksyon ng mga empleyado. Naantig siya. Napakaganda niyan, Alfredo. Ibahagi ang tagumpay sa mga nag-ambag dito. Hindi marami ang gumagawa niyan. Karamihan ay iniisip lang ang sarili. Iba ka, kaya kita nagustuhan. Pinainit ng mga salita niya ang puso ko. Siguro handa na ako. Handa nang magtiwala ulit, magbukas ulit, dahan-dahan, maingat, pero handa na. May balita rin si Alvaro. Nag-apply si Elena ng sentence reduction dahil sa good behavior. Denny, marami pa siyang taon sa kulungan. Nag-appeal si Nicolas ng sentensya niya. Denny din. Pareho silang mag-serve ng full sentence. Paano mo naramdaman niyon? Tanong ni Alvaro. Nag-isip ako bago sumagot. Hindi ako pinasasaya, pero nagpaparamdam na may hustisya, na may bunga ang bawat aksyon, na walang nasa itaas ng batas. Sapat na sa akin niyon. Sumang-ayon si Alvaro. Marami ka nang nagaling, Alfredo. Lumaki ka. Ipinagmamalaki kong nerepresenta kita. Hindi lang ako nanalo ng kaso. Tinulungan ko ang mabuting tao na mabawi ang buhay niya. 2 taon na mula ng gabing iyon na binulong sa akin ni Ruben ang babala. 2 taon mula nang matuklasan kong kasinungalingan ang buhay ko na maingat na itinayo. 2 taon mula nang manghina ang binti ko sa harap ng saradong opisina na iyon. Ngayon kapag tumingin ako pabalik ay malinaw ko ang nakaraan na dala ng distansya. Nakikita ko ang sirang lalaking dati ako. Nakikita ko ang muling binuong lalaki na ako ngayon. At kahit na nanatili ang mga peklat, hindi na dumudugo. Lubos na nagbago ang negosyo. Hindi na ito akin lang, atin na ito. Kay Maria na namamahala sa pananalapi ng buong transparency. Kay Ruben na nangangasiwa sa operasyon ng buong dedikasyon. Sa bawat empleyadong pumili manatili ng mas madaling umalis. Sama-sama naming itinayo ang mas matibay kaysa dati. Dahil nakaugat sa katapatan, respeto, ibinahaging dignidad.
Noong nakaang taon ay lampas sa record ang kita namin. Hindi dahil nagnakaw, kundi dahil mas mabuti, mas nagkakaisa, mas may kamalayan ang pagtatrabaho. 6 na buwan na kaming magkasintahan ni Diana ng formal. Hindi kami nagmadali. Ladrilyo sa ladrilyo ang pagbubuo ng tiwala. Kilala niya ang buong kwento ko. Kilala ko ang kanya. Hindi namin hinuhusgahan ang nakaraan. Sinusuportahan namin ang kasalukuyan. Inaasam ang hinaharap. Magkasamang kumakain 3 beses sa isang linggo. Paminsan-minsang biyahe. Nag-uusap tungkol sa lahat. Takot, pag-asa, mga pagkakamaling ayaw naming ulitin. Iba ito sa dati kong kasama si Elena. Mas mature, mas totoo. Siguro mas kaunti ang romansa. Pero walang katapusang mas tunay. Nagbakasal si Maria, 3 buwan na ang nakalipas. Maganda ang kasal niya. Inimbitahan niya ako bilang ninong. Sabi niya ibinalik ko ang paniniwala niya na sulit ang paggawa ng tama. Nasalamat sa akin nakita ng mga anak niya na may gantimpala ang katapatan, na may saysay ang tapang. Sa speech niya sa kasal, binanggit niya kung paano siya halos mawalan ng lahat dahil sa pagtahimik, kung paano niya nahanap ang tapang na magsalita, kung paano nagbago ang buhay niya para sa mas mabuti. Walang tuyong mata sa bulwagan. Pagkatapos ay sumayaw kami, tumawa, nagdiwang hindi lang sa kasal niya, kundi sa kalayaan niya. Kalayaan mula sa takot na naging kulungan niya sa loob ng maraming taon. Bumili si Ruben ng bahay. Unang sariling bahay niya. Inimbitahan niya ako sa housewarming. Dumating ako kasama si Diana. Nakilala namin ang asawa niya, ang 3 anak. Tinanggap nila ako bilang pamilya. Ipinakita ni Ruben ang bawat sulok ng may batang pagmamalaki. Tingnan mo, Kuya Alfredo, 3 kwarto, 2 banyo, maliit na hardin, pero akin po ito. Lahat salamat sa inyo. Pinigilan ko siya. Hindi, Ruben, salamat sa iyo. Nagsikap ka. Nag-ipon ka. Ikaw ang gumawa nito. Binigyan lang kita ng pagkakataong nararapat sa iyo palagi. Niyakap niya ako. Umiyak sa balikat ko. Ang lalaking ito na nag-risk ng lahat para sabihin sa akin ang totoo. Ang lalaking itinuring na invisible ng lipunan. Mas mataas ang integridad niya kaysa maraming negosyanteng kilala ko. Tumatanggap ako ng sulat mula kay Elena kada 3 buwan. Binabasa ko lahat. Hindi na masakit. Ikinukwento niya ang buhay niya sa kulungan. Therapy, pagharap sa mga demonyo, pag-unawa sa wakas sa laki ng sinira niya. Sabi niya nakahanap siya ng trabaho sa library ng kulungan. Tinutulungan ang ibang preso sa basic education. Sinusubukan niyang gumawa ng mabuti sa natitirang oras. Hindi ko pa sinasagot ang mga sulat. Siguro balang araw, siguro kapag hindi na parang pagtataksil sa sarili ang pagpapatawad. Wala akong madali. Darating ang pagpapatawad kapag dapat dumating o hindi darating. At ayos lang iyon. Isang beses lang sinubukan ni Nicolas na makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng Midleman. Gusto aw mag-sorry. Gusto ng tawad ko. Tinanggihan ko ang meeting. Wala akong pag-usapan kay Nicolas. Hindi kami naging malapit. Hindi kami naging kaibigan. Kapatid lang siya ng asawa ko. Kasabwat sa pagtataksil. Wala siyang utang na oras ko. Wala akong utang na pansin sa kanya. Wala akong utang sa kanya. Magse-serve siya ng sentensya. Magbabayad ng utang sa lipunan at sapat na iyon. Marami akong natutunan sa 2 taong ito. Natutunan kong ang tiwala ay regalo, hindi karapatan, kailangan kitain araw-araw. Masisira sa ilang segundo, pero taon ang pagbubuo muli. Natutunan kong hindi napapagkasunduan ang dignidad, na ang pagpayag sa abuso ay hindi pag-ibig, na ang pagtahimik ay hindi kapayapaan, na minsan ang pinakamatapang na gawa ay ang ipagtanggol ang sarili. Natutunan kong ipinapakita ng tao kung sino sila. Kailangan mo lang maging mapanuri, makinig hindi lang sa salita, kundi sa aksyon. Tingnan hindi lang ang ginagawa sa harap mo, kundi ang ginagawa kapag akala nila walang nakatingin. Natutunan ko ang halaga ng mga ordinaryong tao. Walang kolehiyo si Ruben, walang impressive na titulo, pero may mas mahalaga siya. Karakter, integridad, katauhan. Inirisk niya ang kabuhayan para gawin ang tama. Ilan sa mga executive na may masters at doctorate ang gagawin yon. Ilan ang pipili ng katahimikang kasabwat. Ilan ang titingin sa kabilang banda para protektahan ang posisyon. Si Ruben, hindi. Pinili ni Ruben ang katotohanan kahit mapanganib. Mas mahalaga iyon kaysa diploma. Natutunan kong mas masarap ang tagumpay na ibinabahagi kaysa individual. Makita ang mga empleyado kong umuunlad, ang pamilya nila ay umi-improve, ang mga anak nila ay nakakapag-aral sa mas magandang paaralan. Mas nakakabusog iyon kaysa personal na bank account. Milyon-milyon ang inipon ni Elena para sa sarili lang. Ako ay nagtatayo ng yaman para ibahagi at mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa kanya.
May ibig sabihin yon. Natutunan kong ang paggaling ay hindi pagkalimot. Nananatili ang sugat, pero hindi na yon ang nagde-define sa iyo. Tinawag ako ni Elena na asno na kapakipakinabang. Mga buwan akong hinabol ng mga salitang iyon. Ginising ako sa gabi. Ngayon kapag naririnig ko sa memorya, ay indifensya na lang dahil alam kong mali siya. Hindi ako asno na kapakipakinabang. Ako ay masipag, mapagkakatiwalaan, tapat. Mga katangian iyan, hindi kahinaan. Nagkamali si Elena sa pagkakaintindi na ang kabaitan ay katangahan. Tiwala ay kawalang malay. Mali siya at binayaran niya ang presyo. Natutunan kong hindi kailanman huli ang magsimula ulit. 54 na ako. Marami ang magsasabing huli na para buuin ulit ang buhay, makahanap ng pag-ibig, maging masaya. Pero ito ako na may umuunlad na negosyo. Si Diana sa tabi ko. Tunay na mga kaibigan, binagong layunin. Numero lang ang edad. Ang mahalaga ay ang kagustuhang magpatuloy, hindi sumuko, maniwala na mas maganda ang bukas kaysa ngayon. Kaninang umaga ay maaga akong nagising. Nagluto ng kape. Umupo sa balkoni na nakatingin sa pagsikat ng araw. Natutulog pa si Diana. Tahimik, payapa ang bahay. Naisip ko ang lalaking ako 2 taon na ang nakalipas. Sirang-sira, hinya, nawawala. Gusto kong sabihin sa kanya. Gusto kong sabihin tapos na ang pinakamasama. Makakaligtas ka, lalakas ka pa, makakahanap ka ng katarungan, mababalik mo ang dignidad mo, ngingiti ka ulit, magtitiwala ka ulit, mabubuhay ka ulit. Gusto kong sabihing sulit ang laban, sulit ang ipagtanggol ang sarili, na hindi dapat tanggapin ang mumo kapag nararapat sa iyo ang buong hapag. Kung may natutunan ako sa lahat ng ito ay hindi pinapakiusapan, hindi pinagkakasunduan, hindi isinasakripisyo ang dignidad para sa ginhawa. Ipinagtatanggol, pinoprotektahan, pinararangalan ang dignidad, kahit mawala ang lahat, kahit masakit, kahit sabihin ng buong mundo na malupit ka, naghihiganti ka, dapat kang magpatawad at makalimot. Hindi, may mga bagay na hindi nakakalimutan. May mga pagtataksil na hindi nararapat agad patawarin. May mga laban na kailangang tapusin hanggang dulo. Nakakulong si Elena. Nakakulong din si Nicolas. Ako ay nandito, malaya. Muling binuo, nabubuhay sa buhay na nararapat sa akin mula simula. Buhay na nakaugat sa katotohanan, respeto, pagkakapantay-pantay. Kasama ko si Diana, hindi boss ko, hindi empleyado ko, pantay naming kasama. Si Maria ay kasosyo ko, iginagalang at pinahahalagahan. Si Ruben ay kaibigan ko, hindi alipin ko, tunay na kaibigan. Ito ang buhay na dapat sa akin palagi. Ito ang buhay na sa wakas ay mayroon na ako. Sa mga nahaharap sa katulad nito, sasabihin ko ito. Hindi ka mahina dahil nagtiwala ka. Tao ka. Hindi ka tanga dahil naniwala ka sa tao. Marangal ka. Pero kapag natuklasan mo ang pagtataksil, huwag kang manahimik. Huwag kang tumanggap ng dahilan. Huwag mong hayaang kumbinsihin ka na eka. Magtiwala sa instinto mo, hanapin ang katotohanan. Ipagtanggol mo ang sarili mo dahil wala nang iba ang gagawin para sa iyo. At tandaan mo palagi, hindi napapagkasunduan ang dignidad mo. Hindi mo kailangang magpakliit para magkasya sa buhay ng taong hindi ka pinahahalagahan. Ngayon ay sumisikat ang araw, umuunlad ang negosyo, gumagaling ang puso ko at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay buo na ako. Hindi dahil mayroon ako ng lahat, kundi dahil mayroon ako ng mahalaga, katotohanan, dignidad, respeto, kalayaan. At wala nang makakaagaw niyan sa akin kahit kailan.